Nang marinig ni Emol ang plano ni Sunrako na pakikipaglaban sa Wayzaiman ay agad niya itong ibinalita sa kanyang ama na si Baisash. Agad namang ipinatawag ni Baisash si Sunrako upang kumpirmahin sa kanya ang tungkol sa sinabi ni Emol. Itinanong ni Baisash kung totoo ba ang planong pakikipaglaban ni Sunrako sa isang monster na nabuhay na ng matagal na panahon. Nang marinig ni Sunrako ang sinabing iyon ni Baisash ay inisip niya na maaaring ang Hakamori no Wazaiman ang tinutukoy nito na matagal nang nabubuhay kaya gagamitin niya ang role-playing technique upang malaman ang impormasyon o backstories ng mga NPC at upang makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa unique monster na ito. Sinabi ni Baisash na hindi niya na kailangang sabihin kung gaano kahina si Sunrako at hindi pa sapat ang lakas niya ngayon upang makipaglaban sa ganong uri ng monster. Sinabi naman ni Sunrako na alam niyang sa ngayon ay mahina pa lang siya, ngunit hindi niya ito gagawin dahil sa minamaliit niya ang ganong klase ng kalaban. Alam ni Sunrako ang totoo na wala talaga siyang kalaban-laban sa Wazaiman. At sinabi rin niya na support lang ang role niya sa laban na ito at ang mga kasama niyang adventurers ang magiging damage dealers at tanks. Ipinaliwanag ni Sunrako kay Baisash na sinabi ng isa sa kanyang mga kaibigan na merong grupo ng mga killers ang umaabuso sa Wazaiman para sa kanilang pansariling benepisyo. Ginagamit nilang tool o kasangkapan ang monster na ito upang maging mas malakas dahil sa simpleng pag-encounter at kahit hindi nila labanan ay malaki pa rin ang makukuhang experience points para sa mabilis na pag-level up. Sinabi rin ni Sunrako na ang kaibigan niya na nagsabi ng mga bagay na ito at nagplano ng pag-raid sa Wazaiman ay kasali sa grupo ng mga killers na iyon at dahil sa kagustuhan niyang matigil na ang pag-aabuso sa monster na ito ay gusto niya itong matalo at mapatay kaya nagplano itong mabuti ng mga strategies at safety measures bago isagawa ang misyon. Agad sinabi ni Baisash na kahit anong gawin nilang measures o pagpaplano sa isang laban na wala silang tsansang manalo ay isa lang itong suicide. Dagdag pa niya na hindi niya itinuro kay Sunrako na ang Vorpal Soul ay para sa laban na tiyak ang kanyang kamatayan. Sinabi naman ni Sunrako na wala sa kanila ang gustong pumasok sa isang laban na hindi nila kayang manalo, ngunit ganun na lamang ang pagnanais ng kasama niya na matalo ang monster na ito at nakita niya na maganda ang kanyang dahilan kaya gusto niyang bigyan siya ng suporta. Mayroon lang tayong isang tsansa at win or lose anuman ang resulta ng laban ay yun na yun. Mga salitang sinabi ng kaibigan ni Sunrako at isang karangalan para sa kanya na tumulong sa isang kaibigang nangangailangan. Sinabi ni Sunrako na alam niyang sa ngayon ay mahina pa lang siya at kulang pa ang kanyang kakayahan, ngunit humiling siya ng 2 linggo upang magsanay at magpa-level up upang ang isang mahina na gaya niya ay maging malakas na kayang makipagsabayan sa malalakas na kalaban. Nang marinig ni Baisash ang salitang honor o karangalan ay nag-trigger ito upang magkwento si Baisash ng tungkol sa Wazaiman na ito raw ay masyadong dinamdam ang kanyang pagkakamali, namatay ang kanyang asawa dahil lang sa isang kasinungalingan at dahil dun siya ay isinumpa at nagkaroon ng katawan na hindi namamatay at siya ay isang undead na lang ngayon na hindi makapagpahinga. Nakaramdam ng simpatsya si Baisash para kay Wazaiman dahil ito ay naging undead na dahilan upang hindi niya makasama ang kanyang asawa sa kabilang buhay kaya hanggang sa ngayon ay binabantayan niya ang kanyang libingan at naisip rin ni Baisash na marangal na bigyan ang Wazaiman ng kapahingaan. Nangako si Baisash na hindi niya pakikialaman ang mga unique monsters, ngunit dahil ipinagpipilitan ni Sunrako at dahil na rin sa request ni Emol ay hindi niya pipigilan ang plano nilang pag-takedown sa Wazaiman at bibigyan niya ng kaunting tulong si Sunrako upang mapataas ang chance na magtagumpay sila. Agad niyang dinala si Sunrako sa isang pandayan. Natuwa si Sunrako dahil nakadiscover na naman siya ng bago dahil sa unique scenario ay nagkaroon siya ng trainer at party member na NPC. Na-discover niya rin ang exclusive shop sa loob ng Rebituza Palace, at ngayon ay ang exclusive weaponry. Agad tinawag ni Baisash ang kanyang panganay na anak at ate ni Emol na si Bilak, isang blacksmith. Hiniling din ni Baisash na ilabas ni Sunrako ang kanyang Vorpal weapons at ibigay sa kanya. Napansin ni Baisash na nasa maayos at magandang kondisyon ang Vorpal choppers ni Sunrako at sinabi niya na siya mismo ang mag-a-ascend nito. Ang pag-a-ascend ng weapons ay hindi lang pag-enhance o pag-upgrade nito kundi parang process ng pag-raise, pag-lift o pag-evolve papunta sa kanyang pinakamataas at pinaka-the best na form o anyo. Hindi makapaniwala si Bilak na ang kanyang ama mismo ang mag-a-ascend sa weapons ni Sunrako dahil matagal na niya itong hindi ginagawa. Sinabi ni Baisash na hindi siya maaaring maupo na lang at walang gawin habang nakikipaglaban si Sunrako sa isang malakas na kalaban kaya gagawin niya ito bilang tulong at suporta. Dahil dito ay na-excite si Bilak at nagmadaling painitin ang pugon. Bago mag-umpisa sa pag-ascend ay humingi si Baisash ng anumang items na meron si Sunrako na nakuha niya mula sa isang kalaban na nahirapan siyang talunin upang magamit sa pag-ascend. Tinignan ni Sunrako ang kanyang inventory, sinabi niya na meron siyang item na nakuha pero hindi siya as in nahirapan sa laban upang makuha pero maganda ang quality ng material na ito dahil na-survive nito ang madaming atake ng mga Empire Bees. At ibinigay ni Sunrako ang shell ng Quad Beetle na nakuha niya sa Prismatic Forest Grotto at sinabi ni Baisash na pwede na ang materials na iyon at agad niyang inumpisahan ang pag-ascend.
Sinabi ni Bilok na maswerte si Sanrako dahil ang kanyang ama mismo na simula nung ipinamana niya ang pamumuno sa Rabetusa sa kanyang anak na lalaki ay hindi na muli ito humawak ng hammer pang forge at sinabi rin ni Bilok na sa kanya ipinamana ang pandayan, dagdag ni Emol na ang kanyang ama ay isa talagang blacksmith. Ipinaliwanag ni Bilok na hindi lang basta-bastang blacksmith ang kanyang ama kundi isa itong master craftsman, isang titulo na ibinibigay sa mga na-master na ang sining sa pagpapanday at isa rin siyang ancient craftsman, titulo para sa mga panday na kayang mag-forge ng mga ancient weapons. At dahil meron si Baisash ng dalawang titles na ito ay kinikilala din siya bilang isang divine craftsman, ang pinakamataas na level ng pagiging blacksmith. Nagsimula na sa pag-ascend si Baisash at kada pukpok ng hammer sa vorpal choppers ni Sanrako ay may lumalabas na mga magic circles. Ipinaliwanag ni Bilok na ang proseso sa pag-ascend ng weapon ay ang pagbasa ng memories at experiences na nakuha nito sa pakikipaglaban upang mas maging angkop na weapon at ma-remold ito sa kanyang tunay na anyo. Dahil ang mga weapons na may vorpal sa pangalan ay natatandaan ang mga matitinding laban na pinagdaanan sa mga malalakas na kalaban. At gamit ang alaalang ito at ang lakas ng quad beetle na nasa materials na binigay ni Sanrako, pagsasamahin ito ni Baisash upang ma-mold at lumabas ang true form ng kanyang vorpal choppers. Habang nagpapanday ay kumakanta si Baisash ng isang blacksmith song, ang Tetsu Uchi Uta. Pagkaraan ng ilang sandali ay natapos na ni Baisash ang pag-ascend sa vorpal weapon ni Sanrako. Nagkaroon ito ng true name at true form, ito ay ang Waning at Waxing Moonblade. Ang Waxing Moonblade ay ang puti na blade na simbolo ng maliwanag at malaking buwan, ang Waning Blade naman ay ang itim at ang pagdilim ng buwan. Ang magkapares na Moonblade ay may magkaibang unique effects. Ang effect ng Waxing Moonblade ay kapag nakikipaglaban sa higher level monster, kada successful critical hits ay mababawasan ang iyong HP, ngunit ang susunod mong atake ay may dagdag na bonus o additional damage. Ang Waning Moonblade naman ay sa kada successful critical hits ay nare-restore ang iyong nawalang HP. At meron din itong fusion meter na kapag naabot ang kinakailangang bilang ng critical hits ay maaari itong mag-fuse o mag-combine. Kaya ang Moonblade na ito ay isang set at magandang gamitin ng magkasama. Agad na na-excite si Sanrako kaya gusto niyang subukan agad ito, ngunit biglang na-stress nang makita na may stats requirements upang magamit ito. Ang required na points sa STR ay 40 points, 55 points sa Dex, at 55 points din sa Technique o Attack Accuracy. Dahil puro agility at luck ang nilalagyan ng points ni Sanrako ay kakailanganin niya ang total of 150 points upang maabot ang required stats para magamit ang Moonblade. Sa bawat level up ay nakakakuha siya ng 5 stats points at meron na siyang total of 57 points sa STR, Dex, at Tech, kaya kailangan niya na lang ng 93 points para makuha ang total of 150 points, kaya kailangan pa niya ng 19 levels, 18.6 times 5 equals 93. Sa ngayon ay level 31 pa lang si Sanrako kaya magagamit niya lang ang Moonblade pagdating niya ng level 50. Pagkatapos mag-emote ni Sanrako ay agad siyang pumunta sa napag-usapang meeting place nila sa Third Rema kasama si Katso at Pencil Gun kung saan sinabi niya na kaya siya na late ng 3 oras ay dahil inisikaso pa niya ang kanyang unique scenario at dahil doon ay nakakuha siya ng mahalagang impormasyon tungkol sa Wazaiman. At ibinahagi niya ang impormasyong nalaman niya na maaaring makatulong sa kanila. At nalaman ni Pencil Gun na isang undead ang monster na ito dahil ang akala niya nung una ay isa itong cyborg-type monster kaya magkakaroon ng pagbabago sa kanilang strategy. Kaya nagpaalam si Pencil Gun na meron muna siyang importanteng gagawin para sa preparasyon nila at binigyan niya ang dalawa ng mapa at pamingwit at sinabi na magpunta silang dalawa sa Ruins of the Divinity upang mag-grind ng levels. Bago umalis ay napansin ni Pencil Gun na nagpapanggap na isang neck accessory si Emol at sinabi kay Sanrako na hindi gagana ang ganung disguise. Walang ideya si Oikatzo kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Ngunit kalaunan ay napansin ni Katso si Emol nung nagsalita ito dahil nangangawit na ang kanyang tenga na nakakapit sa leeg ni Sanrako. Naalala ni Katso na narinig na niya ang tungkol sa unique NPC na kasama ni Sanrako, kaya lubos ang kanyang inggit nang makita ito at sinabi na gusto niya ring magkaroon ng ganon. Makalipas ang ilang sandali ay nag-form sila ng 3-man party at nagtungo sa Iron Ruins of the Divinity upang mag-grind ng levels. Unique monsters o ang 7 Colossi, Lycagon ang Wolf, Sigworm ang Golden Dragon, Wazaiman ang Undead, si Tarnid ang Octopus, Orchestra ang Mermaid, at